Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, panukalang 100 peso minimum wage hike nakarating na sa plenaryo ng Senado. 265 million pesos para sa mga biktima ng baha at landslides sa Davao Region, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa diskusyon ng mga senador ang bill na naglalayong dagdagan ng 100 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa private sector. Sa ilalim ng Senate Bill number 2534, lahat ng mga empleyado, maging agricultural o non-agricultural, ay may karapatan sa 100 peso minimum wage increase. Saad ni Senator Jinggoy Estrada, sponsor ng naturang bill, hindi bababa sa 4.2 million minimum wage earners ang makakaranas ng pagtaas sa kani-kanilang pang-araw-araw na sweldo. Dagdag ni Estrada, pababa ng pababa ang value ng minimum wage at kulang na ang kakayahan nitong makapagbigay ng basic needs sa mga pamilya ng mga manggagawa. Umani ng suporta ang naturang bill sa iba't ibang mga senador. Naglabas ang Office of the President ng 265 million pesos bilang assistance sa mga apektado ng mga pagbaha at landslide sa Davao Region. Ayon kay President Ferdinand Marcos Jr., bagamat may sapat na provision ng food packs, nakarating sa kanya na hindi lang pagkain ang kailangan ng mga tao. Kaya't mahalaga ang isang emergency cash transfer na nagkakahalaga ng 265 million pesos para masiguro na maramdaman kaagad ng mga tao ang tulong ng gobyerno. Umabot na sa mahigit 20 ang patay dahil sa mga pagbaha at landslides sa Davao Region ayon sa huling report ng mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa rehiyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sichonko, nag-uulat. Sa kaliwat kanang opensiba ng militar laban sa mga grupong kaalyado ng ISIS sa Bangsamoro Region, paano nito nagawang masupil ang grupo ng umano'y bagong emir ng Dawla Islamiyah sa bansa? Nagkaroon sila ng parang vacuum of leadership dahil aktibong itong grupo ni Bro Sapal na ito. Lumalabas na siya ngayong dineclare. Abangan sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas ang mga ibinunga ng katapangan at kabayanihan ng mga sundalo ng bayan. Lagi kong sinasabi sa mga civilian leaders natin, tulungan kami to identify them, to give us information about their true identity, because the moment we identify this terrorist is the beginning of their end. Ano ang magiging ambag nito sa patuloy na pagsugpo ng terorismo sa kanlurang Mindanao? Sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas, February 11, 2024. Dito lang sa PTV. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.